Magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal kong kamanggagawa po ng School of Church Builders. Una sa lahat, tayo pagpalain ng Diyos sa taong ito ng 2022. At naniniwala po tayo na muli sa pasimula ng taong ito, tayo muling sasamahan ng Panginoon, pagpapalain ng mga iglesia, patitibayin niya, mga simbahan na pinagkatiwalaan sa mga pastor. Tulad po natin, at bago po tayo magsimula, nais ko na po tayo manalangin. Panginoon, una sa lahat, nagpapasalamat po kami o Diyos sapagkat, Lord, sa pasimula ng taong ito, naniniwala po kami Diyos na ang biyaya mo ay sagana, sapat sa lahat ng panahon na ito aming kailangan. Sa hapon ito, Panginoon, samahan po kami muli sa pagbabahagi ng iyong mga salita na aabot po sa mga taong makakapakinig sa pamagitan po ng SCB Livestream. Samahan niyo po kami, Panginoon, ang lingkod, at salamat po sa pagkakataong ito, Diyos, sa pinagkaloob po sa akin ng aming tagapagturo kay Pastor Gutial, pagpanamuhin sa bahayan, ang iglesia ng kanyang pinungunahan, at ang lahat po ng SCB Tribe. Panginoon, Ikaw, Diyos, ang aming buhay. Ikaw ang aming salita na siya nagpapatibay ng aming pananampalataya. Muli, Panginoon, Ikaw, Diyos, ang dahilan kung bakit po kami nagpapatuloy. Ang sumangwalay sa iyo ay walang magagawa. Pinupuri ka namin, nagakila ka namin. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, kamusta po tayo, mga minamahal kong kamanggagawa, mga church workers, pastors? So, sa hapong ito, muli, salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob sa akin, ng ating punong tagapagturo kay Pastor Gutial. At sa hapong ito, naniniwala po ako mga kapatid naman po ang mga maunawaan po natin na pag-aaral. Ito po ay makakatulong po sa ating mga buhay, hindi lang po sa ating mga personal na buhay, kundi sa buhay po ng iglesia na kung saan naniniwala po tayo na ito po ay patuloy pong gagabayan at papatnubayan ng Panginoon sa taong ito at sa mga taong darating. Sa pagkakataon ito, I just want to share with you isang muling pag-aaral at ang kanyang title po ay The 7 Ups to Level Up. Sabi po rito, aim higher, dream bigger, think wiser, and do greater. Level up, which means maximize your momentum. Tama-tama po mga kapatid kasi papasok pa lang po tayo. It's the first month of this year, no? So, maganda po na magkaroon po tayo ngayon ng mga pag-aaral o mga sabi po natin pagtuturo na alam ko pong makakatulong po sa pagpapatibay, pagsasaayos at ang pagsasakatuparan ng layunin po ng Panginoon kung bakit itinayo pa ang iglesia sa bawat lugar. So, 7 up to level up. The first word na ating tatalakayin po is number 1, uproot every negative mindset and emotion. In Hebrew chapter 12 verse 1 it says, therefore, since we are surrounded by such a great crowd of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Okay? So, may kita po natin sa una pa lang po na salita. The first word having the word up, yung tinatawag na uproot. Sa Tagalog po, nung ito po ay tinignan po sa Tagalog English, o English Tagalog po, ito po ay hugutin o bunutin. Alin po ang ating aalisin? Every negative mindset. Mahirap po mamuhay sa tao sa isang negatibong kaisipan. Hindi tayo pagpapalain ng Panginoon kung ang ating isipan po lagi ay nasa negatibong kalagayan. If you remember Philippians 4:8, naroon po ang klaseng kaisipan gusto makita po ng Diyos sa bawat pananampalataya. Lalo tayo, tinawag po tayo as a corporate expression at yan po ang iglesia. And also negative emotion. I heard one time po na a pastor saying, we cannot serve the Lord through our emotion. Yes, God can use our emotion,
But we must see to it that this emotion will be subdued by the Spirit of God in our spirit. Kasi kung ang emotion po na ito ay galing sa ating kaluluwa, mga kapatid, madalas tayo po ay human nature, tayo po ay matampuhin, tayo po ay mainipin, tayo po ay maraming hinahanap. No? So we need to alisin po natin mga bagay, hindi po ito makakatulong sa paglago ng ating pagiging Kristiyano o sa ating pagiging manggagawa sa iglesia. So sabi po rito, uproot every negative mindset. Of course, mindset, because it all begins in the mind. Ang isipan po natin ang pinaka-arena ng spiritual battle. In Hebrew 12:1, again, sabi po rito, yung underline word po, sabi po, let us throw off everything that hinders. Sa ibang salin po, let us lay aside every weight. There are two things na makikita po natin na kailangan po nating alisin, na kailangan po nating hugutin, bunutin para hindi ito maging sagabal sa paglago ng ating pananampalataya, sa paglago ng iglesia. Hindi ito maging sagabal, mga kapatid, sa ating mga ginagawang paglilingkod po sa ating Diyos na buhay. Una po, yung tinatawag po na every weight. Sa ibang salin po yan, yung tinatawag po na extra baggage. At ang pangalawa po ay ang tinatawag na sin that so easily entangles us. Pag sinabing sin, kapatid, madali pong unawain because in the Bible, sins means transgression of the law. Anumang kautusan ng Panginoon, nilabag po natin, yung tinatawag po ng kasalanan. Pero po yung everything that hinders, yung mga extra weight, extra baggages, hindi po agad masabing kasalanan. Pero ito yung mga bagay na nagpapalayo po sa atin. Isa ito sa mga bagay na nagpapabagal ng ating journey patungo sa destiny na gusto pong iparating sa atin po ng Panginoon. No? May example po ito, halimbawa, budgeting our finances. Hindi naman po masama ang mag-budget. Pero kapatid, kung ang ating mga budgeting ay more than what we have, more than what we are able sa ating kakayanang pinansyal, maaaring ito po maging dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema sa loob ng pamilya, sa loob ng iglesia. So there are so many examples po na makikita po natin. So, another word na gusto pong maunawa po natin mga kapatid, sabi dito, let us run with perseverance the race marked out for us. Sabi po ni Watchman ni mga kapatid, I remember this word, na lahat po ng mga mananampalataya ay kasama po sa takbuhan. Once you are a believer, a saved person, ikaw po ay kasama po sa buhing nilagay ng Panginoon sa atin lahat. Pero alam din po natin na among the runners, isa lang po yan na magkakamit po ng gatimpala, isa lang po yan, sabihin, isa o dalawa, ang magkakaroon po ng award o reward. Dahil meron din po mga bagay na sinabi na po rito na alisin natin, iwaksik natin. Dahil pag yan po ay naging daan para tayo ay tumakbo, hindi natin mararating ang itinarating sa atin ng Panginoon. Manapay, yan po maging kadahilanan kung bakit mabagal po ang pag-usad ng iglesia, and there are times na may mga problema tayong kakaharapin. So, every believer is a candidate to run this race. But as I said, and the Bible also said, na isa lang po magkakaroon o magkakamit ng gantimpala. But you know what? Sabi ni Paul, sikapin natin. Let us run the race, hallelujah, with perseverance. Another verse po natin babasahin po can be found in Ephesians chapter 4, 31-32. It says, let all bitterness and wrath and anger and clamor and railing, be put away from you with all malice. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving each other, even as God also in Christ forgive you. Sa Tagalog po, ang sinasabi po dito mga kapatid, alisin po natin yung mga samaan ng loob, yung mga puot, mga galit,
yung mga panlalait sa ating mga kapwa mananampalataya. You know why? Sabi po ni Paul, kung magkaganyan po, magkakagatan kayo, walang matitira. Kaya dito, napakalaga po, the word uproot, alisin po natin yan. Hindi po yan makakatulong. Ang sabi po nito, dapat po tayo ay maging mabait sa bawat isa, mabuti, tender-hearted, di po ba? Nagpapatawad tayo. Let us forgive one another, kapatid. You know why? Ang Diyos ay nagpatawad po sa atin. Kaya walang dahilan na hindi po tayo magpatawad sa mga taong binigyan tayong kasama ng loob. Lalo po, magandang pagkakataon ngayong taon na to, mga kapatid, na alisin na po natin yung mga ganong klaseng pag-uugali sa loob, lalo po sa loob ng iglesia, kasi po, ang iglesia po ay katawan po ng Panginoon. One day, the Lord will comes back. At sa kanyang pagbabalik, makita niya ang iglesia unblemished. Kaya po, inisisa po natin ito, mga kapatid, kasi alam niyo ho, ito po ay meron pa rin sa mga loob ng iglesia. Kaya po, nire-remind po tayo upang isa-isahin po natin ang mga bagay na ito at tingnan po natin mga positibong bagay na maaaring gawin ng Panginoon. Sabi nga po, in every God's ano ba yun? Sa bawat plano ng Panginoon, sa bawat ginagawa ng Diyos, dapat meron po tayong participation. So the first word na ating narinig po ngayon is the word uproot. Uproot every negative mindset. Okay? Napakalaga po ng kalagayan ng ating mga isipan, mga kapatid. That's why the Bible says, let us renew our mind daily. Okay? So, ang pangalawang word po na ating babasahin po o mapag-aaralan is the word uplift. So there are 7 words, 7 ups to level up. The first word is uproot, alisin, bunutin yung mga negatibong kaisipan sa ating mga buhay, mga hindi tamang pag-uugali, okay? And also, yung mga sin that entangles us, no? And that will, sabi ito yung mga bagay na nag-ihinder sa ating pagtakbo sa ating paglilingkod sa Panginoon. The second word is uplift, good moral character. Uplift means a morally or spiritually elevating influence. Not just morally, but spiritually elevating influence, no? So, again, binanggit po rito yung character. Diba? Uplift good moral character, not just having a good moral character, but we must uplift our good moral character. And there are words that binigay po rito, synonymous with the word uplift, means inspiring, steering, inspirational, rousing, moving, touching, affecting, cheering, heartening, heartwarming, and encouraging. Bakit po kailangan pong i-uplift po natin, itaas ang antas ng ating tinatawag po na moral character? Sabi po rito, character or attitude has always been a part of leveling up. Ang ating pag-uugali daw po ay laging kasama po sa ating pag-antas o sa pag-level up. Why? Good, pleasing personality is always a requirement in every work agency. Totoo naman po eh. Tayo, at alam ko, basta po sa atin nung tayo po ay nakatapos ng pag-aaral o hindi man, naranasan mo minsan na mag-apply sa trabaho. At nakita mo po yung mga ads sa mga bulletin, sa mga dyaryo, isa po doon na mga kailangan po nila ay tinatawag na with pleasing character. Okay? Isa po sa kanilang requirement with good and pleasing personality and of course, yung character, mga kapatid. So, hindi lang po ito pangsimbahan, kundi ito din po para sa mga araw-araw po nating pinupuntahan, kung saan tayo pumupunta, ito man yung trabaho, opportunity, o ito man isang business engagement. Kasi alam niyo, bilang mga mananampalataya, binabantayan po tayo na maraming tao. Okay? Ganyan po ang maraming tao po na ating nakakasalamuhan. Then, to become a leader also, no?
or to be put in a position in the church, to serve God in higher form of ministry, your attitude, is a main requirement. Ulitin ko po, ang sabi po rito, our attitude is a main requirement for us to become a leader in a church or for us to have a position in a church. So let us manifest the godly moral in our life. I remember po doon po sa ating pag-aaral na rules of ministry, ang una-una po doon na sinabi about the rules of ministry, the foundation of the ministry is character. At gaano kalaga po ang character, kapatid? Napakalaga po niyan. Hindi lang po sa sekular, kundi maging sa spirituality po natin. Ang sabi po rito, let us manifest the godly, not just moral, but godly, moral in our life. So you see, kapatid, alam niyo, napakalaga po ng attitude ng tao. It reflects our personality. Po ba? So, we must uplift good moral character. Kahit saan po tayo siguro mag-usap, kapatid, ang gusto natin kausaping tao yung may magandang pag-uugali. Tama po ba? So, samahan mo tayo ng Panginoon para ang ating pag-uugali ay mabago. And we do believe na ang transformation po ng Diyos sa atin is from glory to glory. Praise God. So, what's number 3? So, number 1, uproot. Di po ba? Anong i-uproot po natin? Every negative mindset and emotion. Pangalawa, uplift good moral character. What is number 3? Number 3 is the word upgrade. Ano i-upgrade po natin? Ourselves for better result. Upgrade yourself for better result. Huwag po tayong magturuan. Kung meron po tayong dapat baguhin, i-upgrade, wala iba kundi ang ating sarili una sa mata ng Panginoon at sa mata ng mga taong nakakita po sa atin. The word upgrade means to enhance, pagsasanay. Okay? To learn advanced technology and methods. Tulad po ng kalagayan po natin. I remember 2012, nung ating mentor po, Pastor Wilbert Botial, ay siya po ang chairman po ng AGAP pa po noon, Alliance of God's Ambassadors and Servants. Okay? Alliance of God's Ambassadors and Pastor po yun, AGAP. Naalala ko po, 2012, when Pastor Wilbert encouraged us, pastors, listening to him, pastors under his mentorship, na magkaroon po kami ng tinatawag na yung iPad. Kasi naniniwala po ako, mga kapatid, we need to upgrade ourselves. Not only our personality, but also sa mga technology po na ginagamit po natin ngayon. So, 2012 po, noong nag-encourage po si Pastor Wilbert sa mga pastor ng Taguig upang magkaroon ng iPad. Lalo po yung mga nasa ilalim po ng kanyang pag-mentor. At kasama po tayo, mga kapatid. He encouraged us. And you know what? Salamat po sa buhay po ng ating mentor kasi kung hindi sa kanyang pag-i-encourage, baka hanggang ngayon, ang gamit pa rin po namin is MP4, Manila paper na 4. Diba? Yun ang ginamit po natin. Diba? Kundi babalikan po natin ang kwento ng ating mga simbahan, kapatid. Anong una natin ginamit sa mga pag-awit? Manila paper. Diba? Tayong taga-sulat, iko'y taga-ikot para sa pag-awit. Then, nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon ng leveling up, di po ba? Ano sumunod sa Manila paper? Di ba yung tinatawag na acetate? Tama po, yung acetate, projector acetate. So, puri ng Panginoon. Pero hindi po natapos po doon eh. Ito na yung mga USB, ito na yung mga, yun sabi ko po sa inyo, na mga iPad, laptop, dahil naalala ko rin po,
no ako po ay nasa pasimula pa lang ng aking pagpapastor, talagang pag kami po ay gumagawa ng aming mga mensahe, nandyan po ang dictionary, concordance, mga Biblia na ibibagsalin. Pag dinala mo po yan, paano mo ibitbitin po yan? Napakabigat po. Pero nung nag-encourage po ang aming mentor upang magkaroon po kami ng iPad, mga kapatid, to God be the glory. Alam niyo, hindi lang po kami na-encourage, maging ang mga leaders po ng bawat simbahan, maging ang mga membro po ay natutong suportahan ng kanilang mga pastor dahil alam niyo, napakalaga po ng technology po na kailangan sumabay po tayo. Okay? So, upgrade in Ephesians 4:15. But speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects into Him who is the head, even Christ. You see the underlined word? We have to grow up, kapatid. We are to grow up in all aspects ng ating buhay. In all aspects po, ito man ay physical, personal, ito man ay spirituality, o lalo po sa panahon po natin na nagsara po ang ilang mga simbahan dahil po sa ating pandemyang naranasan po, almost 2 years na po ngayon. Pero hindi po nahinto ang pangangaral po ng Ebanghelyo dahil po sa teknolohiya na ginagamit po ngayon ng mga lingkod ng Diyos. I do believe na ito po inalaw ng Panginoon for a purpose na magamit po natin ang technology for His glory. Punin po ang Panginoon. Paano kung wala pa mga teknolohiyang ito? At maging kami po ng mga lingkod ng Diyos ay hindi rin marunong mag-upgrade, ay maiwan po rin kami. Minsan nakakaya nga po kasi kung sino po yung mga bata, sila po yung magagaling sa teknolohiya. Yung mga yun po natin ay mas magagaling po sila. Wala ko kaming alam sa technology. Pero sabi ko nga, mga kapatid, dahil po sa technology, sa pag-encourage po ng mga tagapagturo po namin, eto, hindi man po kami 100% na maalam, at least po, unti-unti po kami nagkakaroon ng kaalaman. Kaya salamat po sa teknolohiya at sa mga taong ginamit po niya para ang bawat pastor po, na tulad ko rin po, ay magkaroon po ng upgrading. Naalala ko muli ang sabi ng mentor, mga pastor, you must upgrade and update your pastoring ministry. Otherwise, maiiwan kayo, mabibiyahin kayo. At naalala ko po yun. Kaya sumasabay po kami until now. Pag may upgrading seminar po, nandun po kami. Hallelujah. In Luke chapter 2, verse 52, and Jesus kept increasing in wisdom and stature and in favor with God and men. Upgrading is a learning process. It's not overnight. The more you study, the more you learn. Amen. Alam niyo po, itong Luke chapter 2 verse 52, bagamat po ay madalas na po namin na pag-aaralan, kapatid. Pero meron po tayo isang bagay na makita po rito. No? Naalala ko po muli, yung pag-aaral po namin, ituro po sa amin ang mentor. Anong kaibahan po ng wisdom ni Lucifer na naging Satanas at ang wisdom po ng Panginoon? Dito sa Luke chapter 2, verse 52, and Jesus kept increasing. Nagpapatuloy po ang Panginoon to grow in wisdom. Merong paglago. Nagpapatuloy po ang ating Panginoon upang ang kanyang wisdom, stature, favor with God and favor with men ay magpatuloy. Unlike po kay Lucifer na tinawag na Satanas, if you read the book of Ezekiel, the Bible says, he's full of wisdom. Pag siya full of wisdom, ano bang kulang niya? Full of wisdom na nga eh. Kaya lang naging palalo po siya, naging tala para siya ibagsak at parusahan ng Diyos. Unlike sa ating Panginoon. And Jesus kept, nakita niyo po. So, mga kapatid, in upgrading and updating, we must humble ourselves before God. Kasi the possibility rin po, baka maging palalo po tayo sa harapan ng Panginoon, mapapahiya po tayo. So, as we continue upgrading and updating in all aspects, let us be reminded for this word of our Lord Jesus Christ. Even the Lord Himself kept
increasing in wisdom. If we stop learning, we'll stop growing, mga kapatid. At totoo po, sabi po rito, upgrading is a learning process. Hindi po ito yung nagbasa ka, ngayon, bukas, alam mo na, marami ka ng alam. Hindi po ganun. It's a process, kapatid. Kaya nga, lagi po kami napaalala ng aming mentor, mga pastor. Huwag kayong tamad, mga pastor. Continue upgrading and updating yourself with the technology. Sumabayan tayo sa teknolohiya. Para yung mensahe po ay makarating sa lahat ng tao sa man sila naroroon. Hindi lang po tayo pangsimbahan, mga kapatid. Kundi para sa mga taong kinakailangang iligtas po ng Panginoon. The more you study, the more you learn. Hallelujah. So that's number 3 word about the 7 up to level up. And the 4th word is the word upright attitude for progress. Okay? Upright means strictly honorable or honest. The word upright, ang ibig daw sabihin, strictly po, meron word strictly, honorable, kapita-pitagan, kagalang-galang, at merong tinatawag honest, yung katapatan po, no? Ang synonym po niya is, honest, honorable, upstanding, respectable, high-minded, law-abiding, right-minded, worthy, moral, ethical, righteous, decent, scrupulous, conscientious, good, virtuous, principled, okay, noble, incorruptible. Andiyan ang po lahat, wala nang kulang. So when you say upright, ano yung upright po natin? Again, our attitude, for purpose, or progress. In Isaiah 26 verse 7, it says, "The way of the righteous is smooth. O upright one, make the path of the righteous level." Proverbs 14:11, "The house of the wicked will be destroyed, but the tent of the upright will flourish." I remember the story of Abraham and Lot. Alam po natin ang kanilang pinagsimulan, kapatid, na inus po ng Panginoon kay Abraham na lisan ng kanyang bayan, ang tanang kanyang ama, at siya papuntahin sa lupain na kung saan naroon po ang tinatawag na Kanaan. Pero hindi po dapat kasama si Lot po sa usapin yun. Dahil sabi po ng Panginoon, iwanan mo ang mga kamag-anak. Okay? So, ano po ang naging pagpapatuloy po ng kwentong yun, mga kapatid? Unti-unti nakita po natin ang personalidad ni Lot. Sabi po rito, mga kapatid, "The house of the wicked will be destroyed, and the tent of the upright will flourish." Si Abraham po, he lived in a tent. Iba si Lot. Saan po siya tumira? Nung una, doon pa lang sa pinto ang bahay ng Sodom. And gradually, nakita niya na doon na po siya sa loob ng syudad. Anong meron ang mga city, kapatid? I-compare po natin sa total. Abraham is righteous before God because of his faith. So, maliwanag po ang sabi po rito, kapatid, no? That the house of the wicked will be destroyed. Alam niyo, kung hindi po sa covenant ng Diyos kay Abraham, mapapahamag po si Lot. And you know, the Bible says, alam po ang tawag po kay Lot, is a righteous, wicked person. O righteous, defeated person. Pwede po pala ng righteous maging defeated. Okay? So, dito, the way of the righteous is smooth. O upright one. Make the path of the righteous level. So sa atin po, mga kapatid, dapat po makita po sa atin ang Panginoon. Maging tulad po tayo ng ating Panginoon. Alam po natin kung anong merong character si Lord. Dapat ganun po tayo. And we believe, kapatid, na doon po tayo patungo. Like a Christ-like life. Okay? Kaya nga, alam nyo, importante po ito na malaman po natin, maunawan po natin, mapag-aralan po natin para
mismong tayo po mga kapatid, magkaroon na po tayo ng self-evaluation. Paano po tayo harap sa Panginoon kapag ang Panginoon ay papalit na? You see? So kapatid, tayo ang subject po rito. Huwag kang tumingin sa kapwa mo. Huwag kang magturo. Tayo po. Okay? Alright? So, pangilan na po tayo? Number 1 is, nire-recall ko po lagi pa, hindi ko makalimutan din. Number 1 is uproot. To 7 up to level up. The first word is uproot every negative mindset and emotion. Pangalawa, uplift good moral character. Pangatlo po, upgrade yourself for better result. Ano ho? Okay? Pang-apat, upright attitude for progress. So, punta po tayo sa panglima. The fifth word na ating titignan po ngayon is the word up close to your goal. Pag sabi up close po, close range or focus, that is the meaning of up close. Focus, malapitan. Talagang, kumbaga, balik mo yung up close up, di ba? Parang gano'n. Okay? So, it means to give special attention. Yun po pala yun. To press on toward the goal, to give intensive effort. Pagtutunan mo talaga ng pansin ng iyong buhay, ng iyong lakas, no? Lalo po sa ating mga nagdilikod po sa Panginoon, naniniwala po tayo na meron po tayong destiny at kasama po tayo sa journey. At sa journey yan, mga kapatid, sabi nga na ay mentor, alam nyo, sa Panginoon, no, ito'y walang laglagan, no? Talagang patay kung patay, buhay kung buhay, walang iwanan, walang laglagan. Yan po ang motto po ng SCB, no? Hallelujah, no? So, Philippians 3:13-14, Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet. But one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. I press on toward the goal of the prize of the upward call of God in Christ Jesus. NASB translation, it was Paul who says this in the church of Philippians. Ang sabi niya, Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet, no? Kundi, sabi po rito, but one thing, isang bagay ang ating ginagawa. Nililimit ko mga bagay na nakaraan. Okay? At mahalaga po sa kanya, no? Reaching forward to what lies ahead. Kung ano yung future, kung ano yung darating, yun ang pinagtutunan po ng Apostol Pablo. Naalala ko rin po yung the book of Isaiah, na sabi po ng Panginoon doon, do not dwell on the past. Forget the past because I will make new things. You see? Ito si Apostle Paul. Isa po sa makikita po natin. Anong ginagawa ni Paul? Nililimot niya ng nakaraan, kapatid. Ang 2020, 2021 ay tapos na. Amen? Tapos na po yan. Nakarat po tayo ng pandemya. Until now, may mga umusbong pa, but see to it, kapatid, that this year is a year of what? Restoration. As what our mentor said, year 2022 is a year of restoration, a year of restoration. Okay? What the devil has stolen from us. Kapatid, napakagandang isipin ng taong ito, pasimula pa lang ng taong 2022, pasimula pa lang ng buwan ng Enero, the first month of this year. Una sa isipan pa lang natin, maging positibo po tayo dahil marami pa pong gagawin ng Panginoon sa atin, kapatid. Hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Just like Paul, he forget the past. Okay? And reaching forward to what lies ahead. Sabi ni Paul, I'll press on toward the goal. Alam ni Paul, meron pong goal si Paul, kapatid. Tulad din po natin, naniniwala po tayo na nilagay po ng Panginoon ang bawat churches sa bawat barangay upang anong gawin po natin? Upang ating
lakaran upang ating gawin ang plano ng Panginoon for this year and the year to come. Ang church po ay hindi po individual po yan. It's a corporate expression of God here on earth. Kaya tayo po mga pastor, kasama po natin mga kamanggagawa, leaders, workers, kapatid, magkaisa po tayo. Let us press on toward the goal of the outward call of God dahil tinawag po tayo ng Panginoon for His purposes and plans. Tinawag po tayo sa kabanalan, tinawag po tayo sa katwiran. So, ituon po natin. Kapatid, this year, sabi nga, maging ang ating mga personal devotion, family altar, ay dapat maging kapatid? Dapat bigyan po natin special attention of what God is doing in our family, in our churches, in our city, in the whole world. Kasama po tayo doon, kapatid. So, there is a close to your goal. Dapat meron pong goal ang Iglesia as corporate entity ng Panginoon. Kasi kung merong babalikan ng Panginoon, kung merong i-release ng Panginoon, ito ay pagpapala, biyaya, wisdom, or what? Sa Iglesia niya po yan ibubuhos. Ang Iglesia po ang dahilan. Kaya po tayo narito pa rin sa mundo ito because of the love of the Lord through His body, the church. And I do believe may goal po ang Panginoon sa kanyang Iglesia. Okay? So, the number 6 word is the word uphold. Uphold your integrity. The synonymous word for uphold means maintain, sustain, continue, preserve, protect, depend, and keep. Kumbaga, ingatan, panatiliin, yan po yan, protektahan ang alin, ang ating integridad. Napakahalaga po sa tao ang tinatawag na integrity. Kapag ang integridad po ay nawala sa tao, hindi na po siya pagtitiwalaan. Tayo, pinagtiwalaan po tayo ng Panginoon, ng kanyang karunungan, ng kanyang pagpapala, ng kanyang grasya. Para hindi para sayangin, hindi para sarilinin, kundi upang magamit po tayo ng Panginoon through the church. At ang Iglesia mag-manifest ng kanyang kalwalatian, ng kanyang mga himala, ng kanyang pagpapala dito po sa lupa. So, dapat po, bawat isa po sa atin ay mapanatili po natin yung tinatawag po natin na integrity. Let us uphold one's integrity. Diba sa mga kilalang tao, just like mga politician, mahirap sa kanila pag nasira ang kanilang pangalan. Tapos na ang kwento. Kaya bawat sa kanila iniingatan ang kanilang mga pangalan, pamilya, kasi mahalaga po yun eh. Di ba? Kapatid, mahalaga po ba ang Iglesia sa iyo na siyang katawan ni Kristo? So, huwag po nating siraan o huwag nating sirain. Huwag masira po ang integridad ng church sa mata ng mundo ito. Bagamat, yes, makararanas po tayo ng mga kapigatian, makakaranas po tayo ng mga tribulation, mga problema, mga pagsubok, but ano sabi ni Paul? Panghawakan po natin matibay ang pagkatawag po sa atin ng Panginoon. In Proverbs 10 verse 9 it says, people with integrity walk safely. Yung tao daw po, mga tao mayroong integridad, sila lumalakad ng maingat. But those who follow crooked paths will slip and fall. Yung mga taong ang sinusundan ay mga liko, sila po ay now huhulog at natutulas in NLT. And also Proverbs chapter 20 verse 7, it says, the godly walk with integrity. Ang mga taong makadiyos daw po ay lumalakad na mayroong integridad. Blessed are their children who follow them. Hallelujah. So kung ang isang pamilya, ang isang ama may integridad, natural ang kanyang mga anak ay sumusunod po sa kanya, ano po sabi rito? Mapalad po ang mga anak na sumusunod sa mga tao, sa kanilang mga ama, na mayroong paglakad na may integridad. Okay?
So, uphold your integrity. Okay. The last but not the least, number 7 word is the word upload your knowledge to others. The word upload means to share. Ayan. Okay? To transfer or to copy-paste. To impart. Uploading our knowledge or learning to others will help them also to level up. Alam nyo, sa panahon po natin mga kapatid, di ba, ito na nga po, nandito na po tayo sa mga technology, di ba, meron po tayong mga gadget na ginagamit, yung mga cellphone, iPad, iPhone, laptop, or whatsoever. Di ba, ang sabi nga ng upload po ay, to upload means to share. Ano yung share po natin? To share our knowledge to others. Ito po mga mensahe po ito, no? Kailan po natin i-share po sa iba. Huwag po natin sarilinin lang, kapatid. Okay? Kailangan po natin maibahagi po ito sa mga tao na nangangailangan po ng salita ng Panginoon para po sila maligtas, para magkaroon po sila ng direksyon sa buhay. At alam nyo, no man's an island. We need also others to share with us their knowledge, no? Kaya po, sa amin po, no, sa SCB mga kapatid, the reason why meron po laging live stream at 5 o'clock in the afternoon is spearheaded by our mentor, Pastor Wilbert Butial. 3 beses po ata siyang nagbabahagi po in a week, then the other days are the pastors connecting to him. The reason why is to share impartation po ng mga the now word, the proceeding word to other pastor who need it very badly. Ang totoo po, kailangan po talaga natin ng salita ng Panginoon, even as pastors. Kung kami titigil po sa pag-aaral at wala rin po nag-impart po sa amin, mga kapatid, eh matutulad din po kami ni Eli na tinawag na dying priest. That's why meron technology. Meron po tayong kaunawaan, meron tayong salita ng Panginoon. So, ang dapat na natin gawin? To upload to others, transfer, to copy-paste, di ba? Kaya, huwag natin pong katamaran po ang magbahagi ng salita ng Panginoon. At I do believe, mga kapatid, kung tayo patuloy po nagbabahagi ng salita ng Panginoon, our mentor said, pastors one time, kung hindi kayo titigil sa pagbabahagi o pag-upgrade, tulad po na pag-aaral natin kanina, alam nyo, one day God will give you the platform. Hallelujah. And I agree with that. Pero po kayo ay maging tamad, ay ano mangyayari sa atin? You see? Kaya kami po talaga lang napapaalanan po ng aming tagapagturo. We are thankful, we are grateful dahil lagi po siya na dyan to impart whatever revelation na meron po siya. Saan po ng mga pastor, pang kami man, ay ma-impart din po namin ito sa mga iglesia na aming pinapastulan. So, uploading our knowledge or learning to others will help them also to level up. O, kanina, di ba? Level up, maximize your momentum. Ang purpose po kung bakit natin mag-upload, para makarating po sa kanila yung tamang informasyon, ano? Dapat yung tamang informasyon kasi marami rin po mga fake information na nangyayari. And you know what? Maging ang kaaway, pwede sabayan pa magatong klaseng teknolohiya. But praise God, kasi I do believe also na tayo po ginagabayan po ng Panginoon. The reason why we need to upload our knowledge to others for them to be learned also. Para sila man ay mag-level up, kapatid. Tulungan natin po sila. Bahaginan po natin sila. Using this gadget, okay, learning impartation of this truth, importante po yan. At isa rin po sa natutunan ko po na connected to our mentor. Talagang kailangan po ng bawat pastors sa panahon po ito na meron tinatawag na nagme-mentor po sa kanya, nag-impart po sa kanya ng mga truth, mga wisdom, biblical scripture, kapatid. Kasi, you see, dito tayo pinagtitiwalaan po ng Panginoon to upload your knowledge to others. Huwag po tayo maging maramot, kapatid. Kailangan po, kung ano meron po tayo, i-share po natin yan sa iba. Okay? Then it also says, it is our aim that every one of us will grow. O, nakita nyo,
layunin din po dapat natin, kapatid. Why we need to impart this one, why we need to upload our ideas, our thoughts to others, para sila man po ay lumago. Amen? Para sila man po ay lumago. Kasi what you sow, you reap, kapatid. Accelerate. Level up. Of course, saan ito pupunta? Ang lahat na ito pupunta for the glory of God. Hallelujah. Dapat po, yun po ang ating focus, yun ang ating goal. Sa lahat ng ito, for God's glory po dapat ang tutunguhan. Amen? Now, ito po ang ating conclusion. I remember my senior pastor, Pastor Morpe. He said, God orchestrated everything for us, meaning it is already organized, arranged, planned, set up, coordinate, direct, engineer. Sabi ng aking senior pastor po, na si Pastor Rene, lahat po ay inayos na po ng Panginoon because God is God of order. Pag tinantin ang Bible, from Genesis to Revelation, tapos na po yan. Kaya lang, kapatid, kung walang gagamitin ng Panginoon ng mga taong tulad po ng mga lingkod po niya, para ito ay bahagi po sa mga taong wala pong kaalaman sa salita ng Panginoon, mapapahamak po sila. Kaya nga po, kailangan po ng Diyos tayo. At tayo naman po, ginagamit po natin ang teknolohiya para maipabot po ang mga bagay na ito sa kinauukulan. Ang natin binigyan na po ng Panginoon, may pagkukulang sa atin. Siguro kulang mo sa atin yung obedience. Ang kulang sa atin po ito, yung pinag-aaral po natin, kulang tayo ng upgrading, di po ba? Kulang tayo ng leveling up, and ngayon, natutunan po natin ngayong hapong ito. So, huwag natin pong kalimutan. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future. The promise of God are the assurance of our future. Alam nyo, itong verse po nito, I also remember our beloved Congressman Alan Cayetano. Ito lagi po niyang sinasambit. Every time po na siya po ay harap po sa publiko, siya po ay may pupuntahan bago po sa pasimula ng kanyang mga programa, lagi po niyang sinasabi po ang talatang ito, I know the plans I have for you. Alam po ng Diyos, siya po ang mabuting plano para sa atin. And the plans of God is not to harm us, but to give us hope and a future. The assurance of the future nasa kami ng Panginoon. But ulitin ko, kapatid, in every God's operation, there must be man's cooperation. Okay? The bottom line is let us do our part. And what's our part? Trusting, believing, pressing on towards God. Then God will do His part. Kapatid, God is an all-knowing God. But I do believe also God is needing us, needing men, needing the church, especially po ang iglesia. Mga believers po yan, tulad po natin. Upang ano man ang kanyang mga plano ay may sa katuparan sa pamagitan ng taong kanyang tinawag, pinili, kinabagan. Alam natin po ang Diyos all-knowing, makapangyarihan po siya. Ginawa niya ang lahat out of His mouth, di po ba? Ang creation. But you know what? When it comes to building up the body of Christ, kailangan niya po tayo, kapatid, hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Okay? God appointed everything. In Ecclesiastes chapter 3, verse 1, it says, there is an appointed time for everything. And there's a time for every event under heaven. Nakita nyo? Ang lahat ay mayroong kapanahunan sa ilalim po ng langit. Lahat itinakda ng Diyos sa kanyang kapanahunan, kapatid. So, ibig sabihin ko, nandito po tayo sa panahon ngayon. Let us do it now, not tomorrow, not next year. The Bible says salvation is today. Salvation is now. In Hebrews chapter 4, the Lord said,
If you heard my voice, harden not your heart. So kapatid, napakalaking opportunity po ang naghihintay po sa atin for this year, 2022. Kung gagawin lang po natin ang ating mga assignment, kung susundan lang po natin, at susunod po tayo sa mga pamantay ng Panginoon, alam niyo, ang iglesia ay magiging matagumpay. Ang iglesia ay mananagana. Ang iglesia hindi magkukulang. Ang iglesia ay magiging kapatid? Makikita po natin, magiging isang kasangkapan ng Panginoon para ang tao ay makilala po sa Kanya. Kapatid, sa hapon ito, bagamat napakaikli po ang aking pagbabahagi, but again, let us remember the 7 words, 7 ups to level ups, no? Again, what are these 7 words? 7 up to level up. Number 1, uproot negative mindset and emotions. Pangalawa, uplift good moral character. Pangatlo, upgrade yourself for better result. Pang-apat, upright attitude for progress. Panglima, up close to your goal. Pang-anim, uphold your integrity. And last but not the least, upload your knowledge to others. Maraming salamat po sa hapon ito. Muli, tayo po'y muling manalangin. Maraming Panginoon, salamat po o Diyos sa mga itinuro niyo po sa amin sa hapon ito about 7 ups to level ups. Mga salitang positibo na maaari po namin gamitin, maaari po namin Panginoon i-impart lalo po o Diyos sa iyong mga lingkod, sa mga manggagawa, Panginoon sa kongregasyon or God, maging sa mga tao, Panginoon, na iyong kinabagan. Lord, turuan po kami, Panginoon, na makita po namin, Lord, kung ano ang ginagawa po ninyo. Patuloy kami maging masnurin sa iyong mga salita. Salamat po sa bawat pagkakataon na pinagkakalmo po sa amin. Bawat gabi, bawat araw, bawat buwan, bawat taon. At ngayon nga, Panginoon, taong 2022, O Diyos, maging pasimula po sa amin, Lord God, ang isang mabiyayang taon. Ang isang taon, Panginoon, ng pagpupusigi, isang taon ng pananagumpay, O Diyos, kung kami mananatili sa iyong mga salita, kung kami magiging tapat sa pagkatao niyo po sa amin, Panginoon, hindi mo papagkulangin ang iyong iglesia, hindi papagkulangin, Panginoon, ang iyong mga anak. Panginoon, samahan niyo po kami sa journey na ipinabot niyo po sa amin hanggang sa destiny, O God. Lord, hindi po namin ito kaya mag-isa. We need your guidance, O God. We need the Holy Spirit to guide us, Panginoon. We need thy words, Panginoon. At salamat po, Lord God, sapagkat meron po kayo mga taong ginagamit, Panginoon. Kinasangkapan mo rin po sila to impart this knowledge, revelation, to impart this knowledge, O God, upang kami man na mga pastor, O God, ay maging maagap, maging masunurin, Panginoon, Lord God, maging masipag, O Diyos, sapagkat, Lord, Panginoon, isang araw, lahat po ng aming ginawa, we're accountable to you. Harap po kami sa iyo, Panginoon, at kami magsusulit. Salamat po, Panginoon, sapagkat, Lord, ito'y isang pagkakataon sa amin muli. Huwag kami makapagsimula, iwanan ng nakaraan, kalimutan ng nakaraan, at harapin kung ano po ang marapat, tulad po ng Apostol Pablo, O Diyos, ang dilimot niya ang nakalipas, at ang hinaharap ang kanyang goal, Panginoon, at makamit po niya ang gantimpalang nakalangit. Panginoon, ingatan niyo po kami at gabayan, O Diyos, upang hindi kami maagaw ng kaaway at hindi kami maging palalo sa iyong harapan, O God. Pagpalaan mo patuloy, Panginoon, ang School of Church Builders, Panginoon God, na patuloy po nagbabahagi ng iyong mensahe sa panguna po ng aming mentor, Pastor Wibad Gutierrez, O God. Pagpalaan mo ang kanyang pamilya, pagpalaan mo, Panginoon, ang Iglesia, the City of the Lord, ng kanyang pinapapastulan. Pagpalaan, Panginoon, ang lahat ng pastor connected to SCB, connected with Him, Father God, na Panginoon, maging tapat din po kami, O Diyos, sa pagkatao din po sa amin. At patuloy po kami, Lord, magkaroon po ng right and proper connection sa source na nagpapundi kayo at ang mga pastor na ginamit, O Diyos. Pagpalaan mo ang bawat iglesia
Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat lingkod. Pagpalain mo, Diyos, ang bawat mga kamanggagawa ng ibasan, Panginoon. Upang, Lord, ano po ang plano ay mangyari kung paano sa langit ay maganap dito sa lupa. Ito po, Panginoon, ang aming samot panalangin sa taong ito, O Diyos. Pinupuri ka namin, nadakila ka namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa lahat. Bye-bye. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.